Matapos ang pagpanaw ni superstar Nora Honor, ay bumabalik nga ngayon o binalikan ng ilang artikulo ang inihandang surprise birthday celebration ni Nora Honor para sa kanyang anak na si Ian De Leon sa 45th birthday nito. Pero hindi nga dumating si Ian. At sa pagkakataon ng nagsalita na rin si Ian De Leon tungkol sa hindi niya pagsipot sa birthday celebration niya na inihanda ng kanyang inang si Nora Honor noong December 11, ang eksaktong 45th birthday ni Ian. Si Ian ay nag-iisang biological child ni Nora sa dating asawang si Christopher De Leon. Sa naging live stream niya noon sa kanyang YouTube channel, December 13 na may pamagat na The Bitter Truth, inihayag nga ni Ian ang saloobin at dahilan kung bakit hindi niya sinipot ang inihandang party ng ina. Sa umpisa ng kanyang live stream ay sinabi nga ni Ian na mahal niya ang ina, pero kasi ang sakit na hindi ko na kayang manahimik pa, patuloy ni Ian. Kahit nasa showbiz siya, pinipili pa rin daw ni Ian at ng kanyang pamilya na gawing pribado ang mga mahalagang pangyayari sa kanila tulad ng pagsasama-sama nila sa mga okasyon. Ikinuwento din ni Ian kung paano nag-umpisa ang plano ng kanyang mami Nora na ipaghanda siya sa kaarawan niya. Say pa ni Ian or kwento niya, tumawag ang mami ko, tuwang-tuwa kami kasi ilang taon kaming hindi nag-usap. Tuwang-tuwa ako dahil nag-I love you ha, nag-I love youhan kami, nag-I miss youhan kami, nagkwentuhan kami. Plano niya ng birthday ko, maghahanda siya. Maghahanda siya for my birthday which is ilang taong hindi nangyari yun. Nangyari siguro yung huli, bata pa ako. Pero ngayon, ulit siyang maghahanda which of course, don't get me wrong, I was truly happy. I was overfilled with joy. Nagbago ang ihip ng hangin, lahat ng problema ko, lahat ng pinagdaraanan ng pamilya ko na wala nung sinabi ng mami ko na magpaplano siya at magkikita kami nitong birthday ko at tuwang-tuwa na ako. Humingi pa raw ng tawad si Nora sa kanya sa lahat ng pagkukulang at kasalanan nito. At sinagot naman ito ni Ian ang paghihingi rin ng pasensya. Ayon pa kay Ian, lahat naman daw ng pamilya ay may pinagdaraanan, nagkataon lang na sila ay nasa showbiz kaya nalalaman ng publiko. Dagdag pa ni Ian, the sad part is may kaunting lihis lang sa mga expectation ng mga tao. Masama na kami, masama na ang ate ko, masama na ang pamilya ko, masama na. Ang tinutukoy ni Ian ay ang ate niyang si Lotlot De Leon, ang kanyang nakatatandang adopted sister. Nabanggit din ni Ian ang nakababata niyang adopted siblings na si Matet, Kiko at Kenneth. Patuloy ni Ian, hindi ako nakikipagkompetensya, hindi ako nagla-live ngayon para manumbat o manira. Kaya The Bitter Truth ang title nito kasi gusto ko lang malaman nyo kung ano nga ang totoo. Mas pipiliin ko at ng pamilya ko na mabuhay sa katotohanan kahit masakit at mahirap lunukin. Kaysa sa mabuhay na lahat ng nakikita ng tao masaya, everybody happy pero deep inside kapag nasa kwarto, umiikot pa rin sa ulo ko, umiikot pa rin sa puso ko yung mga nangyayari, yung mga sinasabi ng mga tao. This time, it's not about the people. We are not here. I am not doing this to please people. I am not doing this to put down anyone. I am doing this kasi gusto kong maglabas ng katotohanan tungkol sa aming pamilya. Muli ay kinausap ni Ian ang kanyang ina sa kamera. Sabi ni Ian, Mami, sobrang mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal kita. Hindi ko ipagpapalit ang buong mundo para sa'yo. Alam mo yan. Lahat ng mga tiniis namin, buong buhay namin, mga kinikimkim namin dahil mahal ka namin. Mahal kita, ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Pagkatapos ito ay naging malaman ng mga sumusunod na katagang binitawan ni Ian para sa ina, na tila pahiwatig kung bakit hindi siya tumuloy sa party. Ayoko lang na may mga ibang taong nasa paligid natin, ayoko lang na makikita ng mga tao na nagyayakapan tayo, ang sweet-sweet natin kesyo nasa harapan tayo ng kamera, ayoko ng ganun ma. Gusto ko kapag nagkita tayo, yung tayo lang. Sa inulat nga daw ng PEP, noong December 12 last year na nakwento na manunulat ni Rodel Fernando, hindi raw sinipot ni Ian ang birthday dahil inatake ito ng gout. Maaga pa naman daw naghanda si Nora at sumalang sa isang interview bago ang 6 p.m. birthday party sa isang restaurant. 2 oras bago ang party, nag-text si Ian na hindi na ito makakapunta dahil nga sa kanyang gout attack. Dumating naman daw ang kapatid ni Ian na si Kenneth kasama ang asawang si Sam. Sa hindi pagpunta ni Ian, naging advance holiday party na lang daw ang naganap kasama ang ilang fans at kaibigan na pinapunta ni Nora at the last minute.
Sa puntong ito, naiiyak si Ian na sinasabi ang kanyang bitter truth. Nasaktan daw si Ian pagkatapos ng phone call nila ng kanyang ina dahil kinabukasan ay may tanong daw ito sa text. Anak, pwede ko bang i-vlog yung pinag-usapan natin? Paliwanag ni Ian, we had all the chances before na mag-get together sa birthday ko. We had all the chances na I told you ma, magkakaapo ka na, ma first birthday niya, binyag ni Jordan ma. Gusto kong sabihin ngayong sinasabi ko na dahil hindi ko na kaya. Siguro ikamamatay ko kapag hindi ko pa sinabi yung totoo dahil ang bigat na. Wala rin daw pakialam si Ian sa sinasabi ng bashers dahil nagsasabi lang daw siya ng katotohanan. Patuloy niya, ang katotohanan talaga sa buhay ng mga tao, lahat yan pinagtatakpan, hindi nila nilalabas ang katotohanan dahil masakit pakinggan, mahirap lunukin. Pero in behalf of my siblings, most especially kay Mate at kay ate na lang, sana naman po yung mga bashers, yung mga haters na di nakakaintindi. Di namin kayo kilala, kung ano-anong pinagsasasabi nyo sa amin. Muli ay binalikan ni Ian ang nakakasakit sa kanya sa phone call nila ni Nora. Ang sakit noon, nasaktan ako noong phone call. Hindi ko lang ipinaalam na oh my gosh, yung phone call na yon, I thought yun na yun eh. Yung matagal ko nang hinihintay, matagal ko nang inaasam. And this has to end. This hypocrisy has to end. We don't like to live like this anymore. We don't want to live a lie anymore. Inamin din ni Ian na ginawa na lang niyang dahilan ng kanyang gout kaya hindi siya pumunta. My birthday kung totoong nangyari, may gout man, pwede kong saklayan. Ang katotohanang nag-text ng message, Mami, mahal na mahal kita, ma, grabe ang respeto ko sa inyo. Nabanggit din ni Ian ang write-up ni Rodel Fernando, isang malapit na showbiz writer kay Nora, at sinabi ditong alamin mo muna ang buong katotohanan bago ka magsulat. Ano nga ba ang katotohanan? Sinasabi ni Ian. Paglalahad ni Ian, what happened was the right before ng message kami. Ito para sa mga nakakaalam, para sa mga nakakaalam, para sa mga nakakaintindi, nagmamahal talaga ng totoo at umuunawa. Yung message ni Mami, ayokong manglaglag. Hindi ako manlalaglag. Gusto ko lang sabihin ang totoo. Anak, sabi niya, favor naman. Sagutin mo ako ng totoo. Sagutin mo ako ng galing sa puso mo. Maiintindihan ko kahit anuman ang sagutin mo sa kasi gusto ko espesyal ang kaarawan mo. Tapos sumunod doon may gusto siyang ipupunta na tao. Sagot ko, sorry ma, I don't think na magiging komportable kami. And doon lang sa mga nakakaalam talaga, alam nyo na iyon. Hindi binanggit ni Ian ang taong tinutukoy niya na gustong papuntahin ni Nora sa kanyang birthday. Pero hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na hindi maganda ang relasyon ng mga anak ng superstar sa longtime companion partner ang singer-rapper na si Jan Rendez. Bago pa man manirahan si Nora ng 5 taon sa Amerika at bumalik sa Pilipinas noong 2011 ay si Jan na ang palagi nitong kasama. Ibinahagi pa ni Ian na sa mga dati niyang live stream nababanggit na niya ang pagpapatawad. Kung ang Diyos nga raw ay pagpatawad, bakit naman daw siya hindi magpapatawad? Pagpapatuloy ng aktor, kaya at this point gusto ko nang magpatawad. Sa mga nakakaalam kung sino yung tinutukoy ko, thank you sa pag-unawa. Ayoko na ng showbiz, ayoko na. Ma, alam kong nanonood kayo, uulitin ko, mahal na mahal kita, hindi magbabago yun ma. Nakiusap din si Ian sa kanyang ina na bigyan ito ng pagkakataong alagaan ng sarili niyang pamilya. Pakiusap ko lang, bigyan mo naman ng chance sa family mo, ilang taon na kayo ma, bigyan nyo kabi ng pagkakataon na alagaan ka, mahalin ka, lambingin ka araw-araw. Pakiusap ma, ang mga tao sa paligid nyo, alisin nyo na yan. Pamilya mo naman, nakikiusap ako bilang anak mo na nagmamahal sa'yo. So yan po sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang nangyari sa relasyon ni Nora at ng kanyang mga anak, ito po ay ibinahagi nga ni Ian Veneracion at nagkaroon ng wall between Jan Rendez at sa kanyang mga anak. Hindi kasi naging maganda tila ang kalagayan ng career o anuman ang mga desisyon ni Nora Aunor na nasaklawan na kasama ang kanyang partner na si Jan Rendez. Kaya ang mga anak ni Nora Aunor ay sobrang nasasaktan dahil tila nawalan sila ng karapatan para sa kanyang ina. Ngayon,
Ano nga kaya ang desisyon ni Ian at ng mga kapatid? Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.